Mapagpalang araw, Sarban. Itago mo na lang ako sa pangalang Renz, sa bayan ng Cebu. Ang karanasan na ibabahagi ko sa iyo ngayon ay nangyari sa dating bakery na pinagtatrabahuan ko. Nangyari ito nung panahon ng kabataan ko. Noong una akong nagtrabaho sa edad na 18. Ngayon kasi ay 38 years old na ako, Sarban. Isa pa ring baker. Yung sa amin pala sa Cebu ay nasa norte. Medyo nasa bukiring bahagi na kami ng norte ng Cebu. Ako ang panganay sa 3 anak ng mga magulang ko. Mahirap lamang kami, Sarban. Kaya walang pera ang mga magulang ko para tustusan ang pag-aaral ko sa college. Hindi rin kasi kagaya ngayon na may mga libre ng paaralan at universidad sa gobyerno. Dati kasi napakamahal ng tuition sa kolehiyo. Kaya nang makapagtapos ako sa high school, ay naghanap na ako ng trabaho, Sarban. Pero wala pang tumanggap sa akin noon. Kasi 16 pa lang ang edad ko nang nagtapos ako ng high school. Kaya halos 2 taon din akong sumama-sama sa ama ko bilang labor niya sa mga nagpapagawa ng bahay. Karpintero kasi ang papa ko. Hanggang sa sumapit ako sa edad na 18. Dito na ako nakapasok ng trabaho. At dito ako nakapasok ng trabaho sa isang bakery sa lungsod. Halos 2 linggo rin akong tinuruan kung papaanong gumawa ng tinapay. Hanggang sa natuto na ako. Nang nasanay na ako sa mga gawain at gumagaling na akong baker, ay binalak ng amo kong ilipat ako sa ibang branch nila sa norte. Okay lang naman din sa akin yon. Ang mahalaga ay may trabaho. So nilipat ako sa Danao. Mas malaki ang bakery sa bayan ng Danao kaysa dun sa dating bakery sa lungsod. Mas maraming baker akong kasama at marami ring tindera. Ang tinitirahan namin, Sarban, ay nasa loob lang din ng building. Sa likuran ng bakery, doon kami nakatirang mga stay-in na trabahador. Hindi ko pa gaanong close sa mga kasama ko at nag-aalangan pa akong kausapin sila. Trip ng mga kasama kong gumala pagkatapos ng duty. Nagpupunta sila sa isang plaza na tinatambayan ng mga kabataan tuwing hapon. Maganda rin doon, lalo't nasa tabing dagat lang ito. Isang araw ay masama ang pakiramdam ko, kaya hindi ako sumama sa mga kasamahan ko. Mag-isa ako sa aming quarter. Masama kasi ang pakiramdam ko na mga oras na yon, Sarban. Masakit ang ulo ko na para akong sisipunin. Naninibago yata ako sa mainit na klima dito sa bayan. Hanggang sa nakatulog ako sa higaan namin. Hindi ko na napansin ang oras. Basta nakaramdam na lang akong may batang naglalaro sa loob ng kwarto namin. Biglang naging malamig ang paligid. Pinaglalaroan pa nga ng bata ang tsinelas ko. Hinila niya rin ang kumot ko, kaya napabangon na ako. Nagising akong nasa sahig ng kwarto ko, Sarban, at napakalamig. Hindi ko alam kung saan ang galing ang malamig na yon, kasi wala namang hangin sa paligid. Nakasara din ang mga bintana. Naisip kong panaginip lang ang lahat ng yon. Nang nagising na kasi ako at nakaupo sa kama, ay wala namang bata doon sa paligid. Napakatahimik ng kwarter namin. Ako lang mag-isa ang naroon. 8:00 na pala ng gabi. Mukhang napasarap yata ang tambayan ng mga kasamahan ko sa labas. Kaya tuluyan na akong bumaba sa kama nang makaramdam ako ng gutom. Humahapdi na ang sikmura ko, kaya napagpasyahan kong lumabas ng kwarter namin para kumain. Nagtaka pa ako dahil pagbaba ko ng kama ay hindi ko na mahagilap ang isang pares ng tsinelas ko. Napakamot ako ng ulo kasi sinuyod ko na ang buong kwarter namin, pero hindi ko talaga mahanap ang isang pares ng tsinelas ko. Naroon lang naman ang isa, kaya hindi ko alam talaga kung sino ang tumangay ng isang pares ng tsinelas ko. Naiirita at gutom na talaga ako ng mga oras na yon. Pero hindi ko mahagilap ang tsinelas ko. Nasuyod ko na ang loob ng kwarto hanggang sa may CR namin, pero wala talaga. Kaya ang ending sa gutom ko ay lumabas akong nakapaa. Bumili ulit ako ng tsinelas sa labas at pagkain na rin. May maliit na kainan kasi sa labas ng bakery namin. Saktong may paninda rin silang konting groceries
kaya doon na ako nakabili ng tsinelas. Matapos akong kumain ay kaagad na akong bumalik sa loob. Dala na rin ang gamot. Masakit talaga ang ulo ko noon. Pero gulat na gulat ako nang pagbalik ko sa loob ng kwarto ay naroon na ang isang pares ng tsinelas ko sa tapat ng kama. Hindi ko maiwasang magtaka dahil panigurado akong wala yun dun kanina. Ilang ulit ko pang sinuyod ang kwarto hanggang sa ilalim ng kama ko pero wala talaga. Pinaglalaroan ba ako? Naisip ko lang na itanong sa sarili ko. Para kasi akong pinaglalaroan sa nangyari. Kaso wala namang ibang taong naroon maliban sa akin. Wala ang mga kasama ko. Sa kuryosidad ko, ay muli akong lumabas at tinanong ang tinderang naka-assign sa gabi na nasa bakery kung may pumasok ba sa kwarto ko. Hindi raw niya alam. Silang dalawa lang naman ang cashier ang naroon. Bawal silang pumasok sa kwarter naming mga baker. Wala naman daw umuwing kasamahan ko. Malalaman kasi nila pag may umuwi na dahil dun yung dadaan sa entrance ng bakery. Kaya sa huli, mas lalo na lang akong nalito at itinaboy na lang ang mga kakatwang naisip ko. Pero hindi ko maiwasang isiping may kakaiba sa loob ng kwarter namin. Hindi ko maiwasang kilabutan, Sir Van. Hanggang sa may kung anong malamig na hangin na naman ang dumapo sa balat ko nang makapasok na ako sa loob ng kwarter namin. Itinaboy ko na lang sa isipan ang mga nakakakilabot na bagay na naisip ko. Nakakaloko pero tinatakot ko na talaga ang sarili ko sa ginagawa ko. Nakalimutan ko na ring banggitin sa mga kasamaan ko ang tungkol sa tsinelas ko. Baka rin kasi pagtawanan nila ako. Nagpahinga akong maaga ng gabing yon. Hindi ko na nga namalayan kung anong oras na silang umuwi mula sa galaan. Sa mga sumunod na araw, ay mas lalo pang sumama ang pakiramdam ko. Sabi pa ng kasamahan ko na paglaruan daw yata ako ni Totoy. Hindi ko naman alam kung sinong Totoy yun. Wala kaming kasamahang Totoy sa kwarter. Hanggang sa grabe na yung lagnat ko. Hindi na ako nakapasok, Sir Van. Isang araw habang nasa loob ako ng kwarter, ay nagising akong tila ba may batang naglalaro sa paanan ko. Hinila nito ang kumot ko. Kaya nakaramdam ako ng sobrang lamig. Bumangon ako, pero wala namang bata doon. Kaya hinila ko yung kumot sa paanan at muli nang nahiga. Hindi ako sigurado kung ilang minuto akong nakapikit. Hanggang sa narinig ko na lang ang yabag ng tsinelas sa loob ng kwarto namin. Akala ko bumalik na si Vince o kaya si Chris na isa sa mga kasamahan kong baker. Pero nang magising ako, ay walang tao sa loob maliban sa akin. Nagulat pa akong makita ang tsinelas kong naroon na sa harapan ng pinto. Nakapagtatakang nakarating doon ang tsinelas ko, gayong dito ko lang iniwan yun sa ibaba ng kama ko. Kinakabahan na ako. Kinikilabutan na, nananayo ang balahibo ko sa batok. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang lahat o totoo ang mga nangyayari. Pero tuwing napapapikit ako, ay may nakakatuwang mga bagay na nagaganap sa loob ng kwarter. Kagaya na lang ng pagkawala ng isang pares ng tsinelas ko, ang paghila ng kumot ko lagi, at ang mga yabag ng tsinelas sa loob. Nagdasal na lang ako para makatulog at makapagpahinga. Effective naman ang dasal ko, Sir Van, dahil nakatulog ako. Nagising akong tanghali na. Ginising ako ni Vince para kumain. Napakataas daw ng lagnat ko. Hindi ko na napigil ang bibig ko, Sir Van. Sinabi ko na kay Vince sa mga nararamdaman ko dito sa loob ng kwarto na sobrang nagdudulot sa akin ng kilabot. Ipinaliwanag lang sa akin ni Vince na nasanay na sila sa ganun dito sa kwarter namin. Lagi naman daw may ganyan dito. Normal na sa kanila ang nagigising dahil may naglalarong bata sa loob ng kwarter. Lalong normal na sa kanila ang pagkawala ng isang pares ng kanilang tsinelas. At mas lalong normal na sa kanila ang mga yabag ng tsinelas dito sa loob. Sanayan na lang daw dahil kailangan nila ng trabaho. Malaki rin kasi ang sahod dito kumpara sa ibang bakery. Kompleto pa kami sa SSS, Pag-ibig at PhilHealth. Sa iba ay wala kasi. Meron daw kaluluwa ng bata ang hindi pa rin nakakaalis sa kwarter namin.
Mahilig daw maglaro lalo na sa tsinelas. Hindi talaga namin alam kung ano ang meron sa tsinelas. Pero paboritong paglaruan niya ang tsinelas namin dito sa quarter. Hindi lang pala akong nakaranas na mawala ang tsinelas at ibabalik naman kaagad, kundi pati rin ang mga kasamahan ko. Nag-leave akong 1 linggo, Sir Van. Umuwi ako sa bukirin namin para makarecover. Pakiramdam ko kasi ay hindi ako makakapagpahinga ng maayos sa quarter namin. Hindi ko rin mapigilan ang sarili kong kilabutan sa tuwing naiisip kong pinaglalaroan ng isang kaluluwa ng bata ang tsinelas namin. Sabi pa nga ni lola ko na kaya daw ako nagkasakit dahil daw sa kaluluwa ng batang hindi makapagpahinga na nandoon sa quarter namin. Ang sabi sa akin ni lola na magsindir raw ako ng kandila doon sa quarter namin at ipagdasal ang kaluluwa ng bata. Ginawa ko naman kaso naroon pa rin si Totoy, hindi pa rin umalis. Pero hindi na ako nagkasakit pang muli. O baka sadyang nag-a-adjust pa lang ang katawan ko nun sa klima sa lungsod na mainit kaya ako nilagnat. Si Totoy pa talaga ang pinagbintangan ni lola. Kaya pala kapag gumala ang mga kasama kong baker ay magkasama talaga sila. Walang nagpapaiwan sa loob ng quarter. Sabay-sabay din silang kumain sa labas ng hapunan. Sabay-sabay din silang umalis papuntang trabaho dahil natatakot silang mapaglaruan ni Totoy. Hindi rin naman kasi nila agad sinabi sa akin ang kababalagan sa loob ng quarter namin. Kung alam ko lang hinding-hindi ako magpapaiwan sa loob kahit na sabihan pa nila akong duwag. Nang gumaling na ako, Sir Van, ay bumalik na ako sa trabaho. Palagi na akong sumasama sa kanila sa labas. Hindi na ako nagpapaiwan sa quarter namin. Hanggang sa nasanay na lang din ako sa tinagal-tagal. Kapag nawawala ang isang pares ng tsinelas ko, ay hindi ko na lang hinahanap. Alam ko kasing ibabalik din yun ng kaluluwa ni Totoy na kung tawagin ng mga kasamahan kong baker. Nung nirenovate ng bakery at pinalakihan ng area kung saan kami nagluluto, ang dating quarter namin ay ginawang bodega ng mga harina at mga supplies ng bakery. Yung dating bodega naman, doon nag-expand ng area para lalagyan ng mga gamit ng bakery. Saka lumipat na kami ng tulugan. Inupahan na lang kami ng amo namin ng isang bahay kung saan doon kami titira. Para kaming nabunutan ng tinik, Sir Van, na nahiwalay na rin kami kay Totoy. Doon na naman siya nang gugulo sa bodega. Pero at least wala nang tsinelas ang mawawala doon. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Sir Van. More power po sa channel mo. More katatakutan stories pa po sana. Na-addict na kasi ako sa pakikinig dito. Magandang araw po sa lahat. Lalo na po sa nakikinig sa channel na ito. Matagal na po akong tagapakinig dito. At sa huli ay nais ko na ring ibahagi ang nakakatakot na nakakalungkot na karanasan ko nung kabataan ko pa. 10 taon pa lang ako noon. Ako nga pala si Maricel, hindi ko tunay na pangalan. Sa ngayon ay 25 years old na ako at isang call center agent dito sa Kabisayaan. Ang pangyayaring ibabahagi ko sa inyo ngayon ay ang kwento naming dalawa ng pinsan kong si Arian. Malapit na kasi ang death anniversary niya. At nais kong ibahagi rito ang kwento naming dalawa para kahit papaano ay mabawasan ang bigat ng puso ko. Nais kong ilabas sa mga nararamdaman kong sakit at pait sa karanasang ito. Minsan pa nga dumating ako sa punto ng buhay ko na sinisisi ko ang sarili ko. Naisip kong paano kaya kung mas naging matapang ako ng mga araw na yon. Sa halip na makinig ako sa sinabi ni Arian na tumakas at tumakbo na, ay binalikan ko siya. Maraming what if sa isipan ko. Maraming katanungan na kalimitan ay humahantong sa paninisi ko sa sarili ko. Si Arian pala ay naulila sa batang edad pa lang. Nakatira kasi si Arian sa South Cotabato. Isa ang mga magulang ng pinsan ko sa nasawi sa giyera noon ng mga rebelde at mga sundalo. Hindi ko na lang idedetalye ang tungkol sa bagay na yon. Pero magulo sa lugar ni na Arian, lalo na nung araw. Si Arian lang ang survivor sa pamilya nila sa giyera.
Kinuha ni na Papa at Mama si Arian doon sa kanyang lolo at lola sa South Cotabato. Natigil na si Arian sa pag-aaral noon. Magulo kasi doon at may trauma na itong pinsan ko sa gyera. Nakakaawa si Arian nung una siyang dumating dito sa amin. Hindi mo kasi siya nakakausap. Palaging nakatulala. Minsan naman ay nakikita ko na lang siyang umiiyak ng palihim. Nagsasalita naman si Arian kapag tinatanong Sarban. Kaso hindi talaga siya palakibo at hindi nakikisali sa aming usapan. Kinaibigan ko si Arian hanggang sa nagsimula na siyang makipag-usap sa akin. Ako lang din ang kinakaibigan niya. Hindi siya kumikibo sa ibang bata. Hindi rin nakikisali sa mga naglalaro na kagaya ng ibang bata. Mas gusto pa niyang nagmumukmok sa loob ng bahay. Lumipas ang 1 taon na nakapag-adjust na sa amin si Arian. Nang pasukan ay pina-enroll din siya ni Mama para makapagpatuloy sa pag-aaral. Naging close na kaming dalawa ni Arian. Para akong nagkaroon ng extra best friend. Ako lang kasi ang nag-iisang babae sa aming bahay. Ang 2 kapatid ko ay puro lalaki. Nakakatanda sila sa akin. Hanggang sa nagtapos kami ni Arian sa grade 6. Classmate kasi kami. Pero mas matanda si Arian sa akin ng 1 taon. Napatigil kasi siya sa pag-aaral doon sa South Cotabato. Gawa ng nagkagulo sa lugar nila at namatay ang buong pamilya niya. Marami nang naging kaibigan si Arian dito sa mga kabataang kaedad namin. Kapitbahay at mga kaklase. Mabait din ang pinsan kong ito at matapang. Nakikipag-away nga kahit lalaki. Isang araw ay maulan nun. Wala kaming dalang payong ni Arian, kaya hinintay naming tumila na ang ulan. Halos paggabi na nang tumila ang ulan. Hindi pa rin pala nakauwi nun sina Mama at Papa galing sa pagtitinda sa palengke. Dahil bumaha ang sapa na tawiran papunta sa amin. Hinintay pa nilang bumaba ang baha. Ang 2 kuya ko naman ay hindi talaga kami sinundo ni Arian. Kahit halos padilim na. Wala rin kasi masyadong tao sa daanan namin papunta sa bahay namin. At kapag malapit na sa amin, ay dadaan kami sa gitna ng tubuhan na mas lalo pang ikinadilim ng paligid. Natatakot na nga ako pero matapang si Arian at malakas ang loob. Kaya nakampante na rin ako. Nasa gitna na kami ng tubuhan noon. Nang bigla na lang may lalaking humila sa akin. Nagwawala ako habang si Arian ay mabilis na nakakuha ng 1 puno ng tubo para ihampas sa katawan ng taong humablot sa akin. Kaya nakawala ako. Napasigaw pa si Arian at sinabihan akong tumakbo. Magkahawak kamay kaming 2 pero nahuli si Arian habang ako naman ay nakatakas. Sumigaw si Arian at tumakbo na raw ako at siya na ang bahala. Nakikita ko pa kung papaanong nakipaglaban si Arian sa lalaking yon. Pero kilala ko ang mukha ng taong yon. Siya yung nakatira sa dulo ng tubuhan. Isang lalaking sinasabing may sayad daw. Wala yung asawa at matandang binata. Nang makarating ako sa bahay, ay kaagad akong nagsumbong kina kuya. Nagpatulong naman kami sa mga kapitbahay para mahanap namin si Arian at ang lalaking yon. Pero hanggang sa nag-alas 8 na lang ng gabi, ay hindi pa rin natagpuan si Arian. Nang dumating sina Mama at Papa, ay tumulong na rin sila sa paghahanap kay Arian. Pati ang mga tanod sa amin. Napapaiyak na ako sa nangyaring yon. Takot na takot ako kung ano nga ba ang nangyari kay Arian. Hanggang sa nag-umaga na lang, ay hindi pa rin natagpuan ang pinsan ko. Nireport na nila Mama at Papa ang tungkol sa nangyari sa amin ni Arian. Wala na ring tao sa bahay ng matandang binata na may sayad sa dulo ng tubuhan. Nung gabi pa pabalik-balik doon ang mga tanod sa bahay nito. Pero wala silang nakitang sign na naroon ang lalaking yon at si Arian. Walang lead ang mga pulis kung saan na napunta si Arian. Lumipas pa ang 2 araw. Hindi pa rin natagpuan si Arian. Hindi na rin ako pumasok sa school namin dahil natatakot na talaga ako. Hindi pa ako nakarecover sa pangyayari. Hindi rin ako mapalagay, lalo na at hindi pa natatagpuan ang pinsan ko. Kung hindi hinampas ni Arian ng tubo ang lalaking yon, hindi sana ako makakatakas mula sa mga kamay niya. Baka ako pa ang natangay ng mga oras na yon. Pero sobra talaga akong nasaktan sa nangyari.
Lagi kong pinagdarasal na sana ay okay lang si Aryan, na sana ay nakaligtas din siya. Pero isang hapon, habang isinama ako ni Mama sa sakahan namin para ipasok ang mga kambing sa kulungan, ay nawindang kami ni Mama sa aming natuklasan. Medyo slippery kasi ang lupaing sinasaka ni Papa. May nakita ako sa unahan na tela, kaya sa kuryosidad ko kung bakit may tela doon, ay nilapitan ko ito. Doon ko natagpuan ang telang may dugo na mula sa napunit na uniform. Kulay pink kasi ang palda ng uniform namin. Sobra akong kinabahan, Sir Van. Si Aryan agad ang naalala ko. Nakasuot kami ng uniform ni Aryan nang may mangyari sa amin, kasi araw ng Lunes yon. Mas lalo akong natakot nang sa ibaba ng slope ay nakita ko ang isang pares ng tsinelas ni Aryan. Tinawag ko si Mama at itinuro ang tsinelas. Napasunod din si Papa sa amin. Hindi ako nagkamali, Sir Van. Tsinelas yun ni Aryan. Napaiyak na lang ako. Tumawag si Papa ng mga kapitbahay namin doon sa sakahan at nagtulungan silang mahanap si Aryan. Hindi rin kami umuwi ni Mama at umaasa kaming matagpuan namin si Aryan. Pero gumabi na lang din ay walang Aryan ang natagpuan namin. Tanging punit na peraso ng palda ng uniform at tsinelas lang ang natagpuan namin. Nung gabing yon, hindi na kami umuwi. Doon na kami natulog ni na Mama at Papa sa kubo. Halos hindi makatulog si na Mama at Papa ng gabing yon, pati na rin ako. Kinaumagahan ay maagang itinali ni Mama ang mga kambing sa damuhan, habang si Papa ay hinanap na naman si Aryan kasama ang mga kapitbahay. Nang tumanghali na, ay isinama ako ni Mama na pumunta sa balon sa ibaba para kumuha ng tubig na ipapainom sa baka at kalabaw. Doon nakita ni Mama ang kapares ng tsinelas ni Aryan na palutang-lutang sa tubig sa balon. Kaya kinabahan si Mama at tinawag si Papa na sinusuyod ang kakahuyan sa di kalayuan. Mabilis na tinimba ng mga kalalakihan ng lahat ng tubig sa balon. At nang kumonti na ang tubig, ay doon na nakita ang katawan ni Aryan na nasa ilalim ng balon, Sir Van. Nakagapos ang katawan niya na ibinigkis sa isang sako na may maraming bato, kaya hindi ito lumutang sa balon. Patay na ang pinsan kong si Aryan, habang ang pumatay sa kanya ay hindi namin natagpuan. Ni hindi nahuli ng mga pulis ang matandang lalaking may sayad na gumawa nun kay Aryan. Ang tsinelas ni Aryan ang nagturo sa amin kung nasaan ang kaawa-awa niyang katawan. Grabe ang trauma na inabot ko nun, Sir Van, sa nangyari kay Aryan. Halos hindi nila ako makausap ng ilang buwan din. Napatigil ako sa pag-aaral ko noon ng 1 taon. Wala akong ibang ginawa sa loob ng bahay kundi nakatunganga. Ni paglabas ng bahay ay hindi ko magawa. Natatakot kasi ako. Lagi ko na lang naiisip si Aryan. Mabuti na lang at hindi ako nabaliw ng panahong yon. Kung ano-ano na lang ang ginagawa ni na Mama at Papa para mapasaya ako. Pati na rin ang mga kuya ko. Hindi na sila gumala. Binabantayan nila ako palagi. Hindi na ako naiiwang mag-isa sa bahay, sa takot na baka muling babalik ang kriminal na yon. Sa awa ng Diyos ay naging maayos din ang lahat. 1 taon mahigit bago pa ako bumalik sa normal noon. Hanggang ngayon ay buhay pa rin sa alaala ko ang matapang at kaawa-awa kong pinsang si Aryan. Habang tinitip ako ang karanasan namin ni Aryan, ay hindi ko mapigilang mapaluha. Nasasaktan pa rin ako sa tuwing naaalala ko si Aryan. Sana makapagpahinga na rin ako at patawarin na ako ng konsensya ko. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa pagbibigay mo ng oras sa aking kwento. Naniniwala ka bang may mga nilalang sa dilim na hindi natin nakikita? O mga taong nagpapasakop sa kasamaan? May mga kapangyarihan silang nagmumula sa kasamaan at ginagamit nila ito para gumawa ng kasamaan. Ako kasi naniniwala ako sa kanila dahil minsan na naming naranasan ng ganito doon sa dating tinitirhan namin sa bayan ng Bukidnon. Itago niyo na lang ako sa pangalang Dave.
37 years old na ako sa ngayon at isang pulis. Mahilig kasi ang asawa ko sa pakikinig ng mga kwento dito sa channel na Malikmata. Hanggang sa pinursigi ako ng asawa kong si Ana na i-share ang kwento ng kababalaghan na nangyari sa amin noon sa Mindanao. Taga Mindanao ako, isang malayong bayan sa Mindanao kung saan halos puro bundok na talaga ang makikita mo. Noong bata pa ako, taong 1995, I think grade 1 ako that time, nang may mangyaring massacre sa kapitbahay namin. Pinagtataga ng itak ang buong pamilya at wala man lang nakaligtas kahit isang tao sa pamilyang yon. Nung time na yun ay nauso ang may kumakatok daw sa mga bahay tuwing gabi. Yun ang mga kwento-kwento na mga musang sa amin. Musang is marites. Yan kasi ang term sa amin ng chismosa eh. Minsan radyo baktas. Pero sa awa naman ng Diyos ay hindi talaga namin naranasang mag-anak ang ganyan. Siguro by God grace ay iniiwas talaga kami ng Diyos sa mga masasamang tao. Tuwing sasapit na ang dilim sa urban, ay wala na talagang lumalabas ng bahay sa bukid. Lahat nasa loob na. Nagpapahinga na kami at nakikinig ng drama sa radyo. Tanging radyo lang ang nagsasalita, habang kami ng mga kapatid ko ay naroon nag-uumpukan malapit sa radyo. Adik sa drama eh. Sinasapak pa namin kapag may nagsasalita para marinig talaga namin ang gusto ang drama. Ang lola ko pala bukod sa mapamahiin ay nanggagamot din. Albularya siya sa lugar namin. At simula nung nauuso ang mga masasamang tao raw na kumakatok sa mga bahay, ay binalaan kaming lahat ni lola na huwag mag-iwan ng tsinelas sa labas ng bahay. Paliwanag ni lola, kung kaninong tsinelas daw ang maorasyonan ng mga masasamang taong yon, ay siyang makakarinig sa katok at siyang magbubukas ng pinto kahit tulog. Kumikitil daw ng buhay ang mga taong ito dahil yun daw ang misyon nila sa mundo. Kapalit ay ang kapangyarihang nagmumula sa demonyo. Nakakatakot, di ba? Hindi ko alam kung maniniwala ako doon o hindi. Pero para mas mapadali na lang ang lahat, ay nakikinig na lang kami kay lola. Nakakatakot din kaya ang consequences kapag may naiwang tsinelas sa labas. Kaya hapon pa lang nililigpit na namin lahat. Mula sa sapatos at sa mga tsinelas, ipinapasok na namin sa loob ng bahay. Sa mga nagdaang linggo, bago sumabog ang chismis tungkol sa mga kumakatok sa bahay, ay napapansin kong napakaingay ng mga aso tuwing dumidilim na. Tumatahol na nakaharap sa mga makakapal na kugon o kaya minsan ay doon nakaharap sa mga kakahuyan. Nakakatakot ang mga tahol ng aso na sa tinagal-tagal ay nagiging alulong na. Hanggang isang gabi, Sir Van, nabwisit si mama ko sa ingay ng aso namin. Hindi na namin halos marinig ang pinapakinggan naming drama sa radyo dahil sa ingay ni Brownie at Blackie. Hanggang sa narinig na lang naming nagsigawan ng kapitbahay namin sa kabilang bundok. Sa bukirin kasi layo-layo ang mga bahay. Nung araw kahit sa kabilang bundok ang bahay na yan, ay kapitbahay ang tawag namin dyan kasi wala rin namang ibang bahay malapit sa amin maliban doon. Lumabas na sina papa at lolo noon. Dala ang flashlight at itak. Ganon din ang kapitbahay namin na halos kalahating metro din ang layo sa bahay namin. Nagtakbuhan ang mga kalalakihan papunta ron sa kanilang bundok. Maigpit na bili ni lolo sa amin na kahit na anong mangyari, ay huwag kaming magbukas ng bahay kung hindi sila ang kumatok. Pinatay din ni mama ang radyo. Nakakapanghinayang kasi maganda na ang episode ng dramang sinusundan namin. Pero kailangan daw naming makinig at magmatsyag sa paligid, Sir Van. Napakaingay ng mga aso sa paligid na para bang may nakikita silang mga tao na sila lang din ang nakakakita. Kaya pati ang ilaw namin sa loob ng bahay ay pinatay na ni Lola. Bawal kaming gumawa ng ingay hanggang sa nakatulog na lang ako. Madaling araw nang nakauwi sina Papa at Lolo. Ganon din ang ibang kalalakihan sa bukid dahil nagrubing daw sila sa paligid. Sabi pa kasi ng mga taga-kabilang bundok na may kumatok daw sa pinto ng bahay nila. Mabuti na lang daw at napigil ni Mang Victor ang anak niyang wala na sa sarili na akmang bubuksan na ang pintuan. Wala naman daw nagsasalita sa labas
pero napakalakas ng pagkatok sa kanilang bahay. Halos sirain na ng kung sino mang kumakatok sa labas ng pinto ng kanilang bahay. Mas lalong nagdulot ng takot ang pangyayaring yon sa buong bukirin namin, Sir Van. Kaya ang asawa ni Mang Victor at ang mga maliliit pa niyang anak ay doon muna nakitira sa kanyang biyanan sa lungsod. Si Mang Victor na lang ang naiwan sa kanilang bahay kasamang isang anak na binata. Hanggang sa sunod-sunod nang nangyayaring kababalaghan sa bukirin namin. Ang dating tahimik naming gabi ay binalot ng takot. Binalot ng kaba ng dahil sa mga alulong ng mga aso. Hindi lang yon. Minsan tila naririnig namin na mga yabag na mula sa di kalayuan. Minsan naman may mga tila pag-uusap sa kalagitnaan ng gabi na tinatangay ng hangin. Nagmistula yung mga bulong na tumatawid sa mga bundok na nakakapanayo ng balahibo. Nawala na yung kasiyahan namin gabi-gabi na makikinig ng drama sa radyo. Kasi instead na makinig sa drama sa radyo, ay nakikinig na lang kami sa bawat kaluskos sa paligid namin. Isang gabi, nagising na lang ako sa tapik ni Papa sa aking balikat. Ginising niya kaming lahat na magkakapatid. Nasa sala na rin pala sina lolo, lola at mama. Tinakpan ni Papa ang bibig ko at sinenyasang wag raw akong gumawa ng ingay. Binuhat ako ni Papa para hindi marinig ang mga yabag ko at tumungo din kami sa sala. Pigil ko halos pati ang paghinga ko nang mula sa di kalayuan ay naririnig naming may nag-uusap. Sa unahan kasi ng bahay namin ay ang makapal na kakahuyan. Pero hindi ko maintindihan kung ano ang pinag-uusapan ng mga ito. Para itong nakakakilabot na mga bulong sa gabi. Narinig namin ang sunod-sunod na mga yabag ng mga mabibigat na paa na tila dumadaan sa tabi ng aming bahay. Ang lola ko pala ay naglagay ng isang basong tubig sa aming pintuan. Wala ring natirang tsinelas sa labas ng bahay dahil ipinasok namin lahat sa loob ng bahay. Sinilip ni na lolo at papa ang maliit na butas sa dingding naming yari sa tabla. Pero wala daw di umanong nakikita ang dalawa. Nang sumilip din ako sa siwang, ay napatutop na lang ako sa aking bibig. Nakita ko ang iilang tao ang naroon sa aming paligid. Hindi ko sila kilala. Doon lang ako nakakita ng mga taong nagsusuot ng purong itim na tila college toga. Hindi ko maaninag ang mga mukha nilang lahat dahil tanging ang maalwan na sinag ng buwan lang ang nagsisilbing ilaw sa labas. Hinila ako ni Lola at mahigpit akong niyakap. Sabi pa ni Lola sa akin na wag raw ako maingay. May bitbit pala silang mahahabang itak. Ipinagtataka ko lang kung bakit hindi sila nakikita ni na Papa at Lolo. Bakit ako lang ang nakakakita sa kanila? Madaling araw na kaming nakapagpahinga. Sinabi ko kina Mama ang nakita ko. Sabi ni Lolo na nakikita ko ang hindi nakikita ng mga normal na mga mata dahil sa bukas daw ang ikatlong mga mata ko. Namana ko raw ang kakayahang ito kay Lola. Kaya pala walang nakita sina Papa at Lolo, Sir Van. Sa mga sumunod na araw, ay naroon na naman ang mga sinasabi nilang kulto. Naglalabasan daw ang mga ito sa tuwing papalapit na ang Semana Santa kasi pinapalakas daw ng mga ito ang kanilang kapangyarihan sa araw na yon. Ang iba naman ay ginagawa pa ang kanilang misyon. Nakalimitan ay mula sa kasamaan. Isang umaga, Sir Van, nawindang na lang kami sa isang masamang balita na kumalat sa aming bukid. Ang pamilya ni Mang Amando na naroon nakatira sa ibaba ay minasakir. Patay na ang buong pamilya nila. Wala ni isa sa kanila ang natirang buhay. Ang sabi-sabi pa ng ilan ay pinatay raw ng mga taong nakaitim na gumagala tuwing gabi. Sabi naman ng lola ko na nagpunta sa pamamahay nila, nakita niya ang kapirasong tsinelas sa labas na inusalan ng orasyon ng mga kulto. Ang panganay na anak ni Mang Amando ang may-ari ng tsinelas na yon. Siya ang nagbukas ng pinto. Natagpuan ang katawan niyang tadtad ng itak sa hagdanan ng pamamahay ni Mang Amando. Habang si Mang Amando at ang asawa niya ay patay na ring tinadtad ng itak sa loob ng kwarto. At ang tatlong anak naman nila ay sa sala. Wala na ring buhay at tadtad ang katawan ng mga taga ng itak. Ni hindi man lang namin narinig ang kanilang sigaw sa katahimikan ng gabi.
dahil pinatay silang lahat na wala man lang malay ng gabing yon. Pero ayon naman sa mga pulis, ang nangyari kila Mang Amando ay gawa ng kaaway ni Mang Amando. Pinatay ang buong pamilya na puno ng galit. Pero para naman sa iba, kulto ang may gawa sa krimeng yon. Ano man ang buong katotohanan sa likod ng pagkamatay nila, ay wala talagang naging malinaw na konklusyon. Tanging alam ko lang may mga nilalang ng dilim na nasa ating paligid na hindi nakikita ng ating ordinaryong mata. Maraming salamat po, Sir Van. Hanggang dito na lang. God bless you po.